Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Pastor Kibuloy dumalo sa Senate hearing. Bagyong Christine nananalasa sa Bicol Region, 3 kumpirmadong patay. Mga pasaherong stranded sa ilang pantalan dahil sa bagyo, umabot na sa higit 5,000. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, dumalo sa pagdinig sa Senado sa unang pagkakataon si Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito. Kaugnay ito ng mga alegasyon ng human trafficking at abuse sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa pagdinig na pinangunahan ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ang mga umano'y biktima at testigo sa pang-aabuso ay nakaharap ng religious leader. Ilang mga bagong testigo rin ang humarap sa pagdinig ngayong araw, kabilang isang dating KOJC member na nagsiwalat na pinipressure umano siya noon na maabot ang 50 million pesos na kota sa pangangaroling. Tinawag naman ni Kibuloy na false o walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kahapon nang pinayagan ng korte si Kibuloy na dumalo sa Senate hearing kasunod ng request ni Senator Risa Hontiveros. 3 na ang iniulat na nasawi dulot ng Bagyong Christine ayon sa Police Regional Office o Pro5 ngayong araw. Sa situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniulat ng Office of the Civil Defense o OCD na isang individual ang nasawi sa Palanas, Masbate matapos mabagsakan ng sanga ng puno. Base sa datos ng OCD, 7 ang naiulat na nawawala, 3 sa Daan Bantayan, Cebu at 1 sa Pilar, Cebu. 5 naman ang sugatan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. May kabuang 382,302 na individual o 77,910 na pamilya ang apektado ng Bagyong Christine sa Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula ayon sa NDRRMC. Sinuspindi na rin ng Pangulong mga klase sa lahat ng antas at pasok sa government offices sa Luzon ngayong araw. Base sa huling monitoring ng Pag-asa, natagpuan ang sentro ng bagyo 200 km east ng Kasiguran, Aurora at patungong north-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, habang Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Umabot na sa mahigit 5,000 pasahero ang stranded sa ilang pantalan sa bansa dulot ng Bagyong Christine. Sa report ng Philippine Ports Authority o PPA kaninang alas 6 ng umaga, nasa kabuuang 5,329 na mga pasahero ang naantala ang kanilang biyahe sa 13 pantalan. Pinakamarami rito ang mga pasahero sa Port Management Office o PMO sa Bicol na umabot sa 2,354 at PMO sa Eastern Leyte o Samar na may 2,109 na mga pasahero. Agad naman nagpamahagi ng libreng pagkain ng iba't ibang management offices ng PPA sa mga stranded na pasahero na suspindido pa rin ang mga biyahe ngayong araw. Pinaalalahanan naman ng PPA ang mga pasaherong nais bumiyahe na makipag-ugnayan muna sa concerned shipping offices bago tumuloy sa pantalan upang makaiwas sa anumang abala. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.